Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte ng mundo kayo ngayon na andon, ano? Ngayon po ay, ano ba ngayon? Araw ng Biyernes. Happy Friday po mga Kapinoy. At makikita nyo naman, mukhang makulimlim dito sa amin ngayon, ano? Ngayon ba'y alas 7 na po, 15 ng umaga. Papasok ulit ako ng trabaho. At makita nyo makulimlim at madilim pa. Usually, medyo maliwanag na po ito, no? Although, kasisimula lang natin ng daylight saving time. So, baka naman sa ilang araw ay liliwanag na yan. At sigurado po pala yun. Siguradong liliwanag na yan. At any rate, so, kamusta po kayo, ano? Dito pa rin po tayo sa usapang Duterte arrest ng International Criminal Court, ano po, sa pagdampot sa kanya ng gobyerno natin, ano, dahil sa warrant of arrest na inisyu ng International Criminal Court at inimplement through Interpol at cooperate po ang ating bansa. Okay, so ngayon po si Rodrigo Duterte na ando na, ano, sa The Hague. At nakita po kaninang umaga na naandun na rin yung kanyang anak na si Sara Duterte, ano? At nakita ko rin po sa mga pictures ay itong si Harry Roque kasama ni Sara Duterte at si Robin Padilla, ano? Ano kayang ginagawa ni Robin Padilla doon? Baka sabi naman niya gusto daw niya magpahuli na rin, ano? Ewan ko kung dapat nga siyang hulihin. Siguro, pwede nga siguro kung gusto niya talaga, edi doon na lang siya, no? Huwag na siya maging senador. Ano? Okay? At sakit sa ulo lang yung mga ginagawa niya sa Senado. Pampagulo lang siya. Kaya na lang siya sumweldo nang huwag na lang magtrabaho, ano? Alright, so pag-usapan natin ito, itong mga hinihiling o sinisisi ng mga maka-Duterte na si President Duterte daw, si former President Rodrigo Duterte ay hindi binigyan ng tawag dito ng due process or kung ano man yung sinasabi nilang due process, ano. Hindi ko maintindihan kung ano sinasabi nilang due process na hindi naibigay. Ano po? Ang ginawa lamang po naman ay itong si Rodrigo Duterte ay hinuli sa bisa ng warrant of arrest na isinerve ng kapulisan natin dahil sa pag-cooperate sa International Police Organization, ano. So, hindi ko maintindihan kung ano sinasabi nilang due process. Alright? Ang nangyayari lang, ang dapat lang naman pong mangyari sa isang taong may warrant of arrest ay basahan ng kanilang Miranda rights. Ano po itong Miranda rights? Ito po yung mga karapatan ng isang hinuli habang nasa kustodya ng mga pulis. Ano? Ito po ay karapatan. At pag hindi po sila nabasahan yan, during the time na hinuli sila, initially, sa simula, ayan po ay violation, ano, ng human rights kasi hindi po nabigyan ng due process kasi hindi po nabasahan na ipaalam sa kanya ang kanyang mga karapatan bilang taong nasa kustodya ng pulis. Ano po ba itong Miranda rights? Ito po yung karapatang manahimik, ano? Unang-una, the right to remain silent, ano? Pwede po siyang huwag magsalita at huwag sumagot sa mga tanong ng mga pulis, ano? Padalawa, sasabihan siya na kahit ano ang sabihin niya simula noong araw na yon, ano, sa harap ng mga pulis o kung sino man, ay maaring magamit, ano, as evidence against him, as ebidensya laban sa kanya. Okay?
Ang patatlo ay karapatan sa pagkakaroon ng abogado. Yung pong abogado na yon ay pwede niyang ihilingin. You have the right to have your attorney present during questioning. Yung karapatan po para na sa harap ng kanyang abogado of his own choice. Alright? Paapat ay right to an appointed attorney. So, ibig sabihin, ay kung wala siyang abogado na makukuha, ay dapat magbibigay ng abogado during the time na siya tinatanong. Ganun po. Yan yung Miranda rights. Alright? Yan po ay dapat basahin at ipaalam sa mga nahuhuli ng pulis. Okay? So, tanong natin, ito ba ay nagawa ng mga kapulisan nung hinuli si Rodrigo Duterte? Okay? Marami pong video ang lumabas. Napakaraming video ang lumabas na binasahan ni General Torre itong si Rodrigo Duterte ng kanyang nasabing mga karapatan. Tinanong pa kung naiintindihan niya at sinagot ni Rodrigo Duterte na oo. Meron pa nga pong instances na kinorek pa ni Rodrigo Duterte ang charges, Diba? Na sa halip na murder, ang sinabi ni Rodrigo Duterte ay hindi dapat murder, dapat murders. Dahil marami siguro ang pinatay, So, I guess and I strongly believe na naintindihan ni Rodrigo Duterte ang mga binasa sa kanya. Okay? So, sa totoo, nabigyan siya ng karapatan pantao during the time na siya ay nasa kustodya ng mga kapulisan natin. Alright? Ano pa ba ang mga karapatan niya na hindi pinagkaloob sa kanya? Diba? Meron pong sinasabi to si Alan Cayetano na hindi daw binigyan ng sapat na oras para gumalaw ang mga abogado ni Rodrigo Duterte. Ay wala po yan sa karapatan na ibinibigay ng ating konstitusyon kay Rodrigo Duterte habang nasa kustodya ng mga kapulisan natin. Obligasyon ba ng mga pulis na, hey, sige, bigyan kita ng 1 linggo, 1 buwan para makagalaw ang iyong mga abogado. Hindi po ganun. Wala pong sinasabing ganun sa ating konstitusyon. Hindi po yun, walang obligasyon ng mga pulis na bigyan siya ng sapat na oras para gumalaw ang mga abogado niya. Diba? Hindi man lang daw naghintay na gumalaw ang Supreme Court sa ipinahal na TRO. Diba? O prohibition. Diba? Hindi po yun ang trabaho ng pulis. Wala po yun sa karapatan. Wala po yun sa obligasyon ng mga pulis na panghuhuli. At hindi po, yung karapatan na yan, wala po yan sa ating saligang batas. Ngayon, ito ang tinatawag ko, karma. Sa totoo lang po, yung karma, totoo yan Diba? So, alam nyo po, tayo po ay dating miyembro ng International Criminal Court, ng Rome Statute, ang tawag nila. Alright? And then, simula po noong 2011, tayo yung miyembro. Ngayon po, noong 2018, kumalas po si Rodrigo Duterte, inalis po niya ang Pilipinas sa pagiging miyembro ng ICC. Bakit? Kasi po, may mga nagreklamo na mga tao, mga biktima, at mga kaanak ng biktima sa
pinaggagawa niya sa pagpatay sa karumal-dumal na pagpatay ng karamihan ng mga tao. During the time na drug war daw. So, during the time na 2016, 17, 18, during his time. So, kumalas. At para hindi siya mahabulin ng International Criminal Court. Alright, so, ano magagawa? So, kumalas na, Ibig sabihin, pag kumalas na ang Pilipinas, hindi na po nasasakop ng batas ng Rome Statute. Ngayon na hinuli si Rodrigo Duterte at dinala sa The Hague, sa Netherlands, sumisigaw ang mga abogado at mga makaduterte na dahil na hindi daw nabigyan ng tamang proseso itong si Rodrigo Duterte sa pagdadala sa kanya o bago siya dalhin sa ICC. Dahil daw po, ayon sa ICC, sa Rome Statute, Article 59, ay dapat daw muna ipakita yung warrant of arrest sa mga husgado sa Pilipinas para magawa at siguraduhin si Rodrigo Duterte ang hinuli nila. So sinasabi nila ngayon na dapat sumunod ang Pilipinas sa sinasabi ng Rome Statute sa Article 59. Okay? Ito naman ang tanong ko. Bakit kailangan sundin ang Rome Statute? Ganong hindi na tayo miyembro ng ICC. Di ba? Malabo ba yun? Bakit natin kailangan sumunod sa isang batas ng isang organisasyon kung hindi na tayo miyembro doon? Di ba si Rodrigo Duterte mismo ang nagtanggal sa atin sa pagiging miyembro ng ICC? O ngayon, sisigaw siya na na dapat sinundin natin yung batas ng ICC. Yan po ang tinatawag na karma, Di ba? Kung hindi niya tayo inalis sa organisasyon ng ICC, ay di dapat siguro nga yung paghuli sa kanya ay mali. Dahil hindi sinunod ang batas ng ICC. Since wala naman tayo sa ICC, hindi natin dapat sundin yun. So, ano ang sinisigaw nila? Sinasabi din ni Bongbong Marcos na hindi na tayo miyembro ng ICC. Hindi na tayo bound sa ICC, sa rules ng Rome Statute. So, ibig sabihin, hindi dapat tama lang yung ginawa ni Bongbong Marcos sa hindi pagsunod sa Rome Statute. At ang ginawa na lang ni Bongbong Marcos, di ba, ay nakipag-cooperate sa Interpol dahil valid naman. Obligasyon natin yun. Obligasyon ng gobyerno na isurrender ang mga may warrant na inisyu ng Interpol na isinagawa ng Interpol. Okay? Yun po ang sinasabi ko ngayon. So, I don't know kung anong karapatang pantao ang na-violate doon. May warrant of arrest, in-execute ang warrant of arrest. Binasahan ng mga karapatan habang nahandon si Rodrigo Duterte sa kustodya ng mga pulis. Yun lang po ang karapatan niya. Okay? Wala nang ibang karapatan na dapat gawin o wala nang ibang obligasyon na dapat gawin ang mga pulis bukod doon sa mga ginawa ni General Torre. Buti pa nga po, binasahan si Rodrigo Duterte. Swerte pa nga siya. Binasahan at binigyan siya. Pinalam sa kanya ang kanyang mga karapatan. Pero yung pong mga pinagpapatay during the drug war, pupusta ako
Wala ni isa doon ang nabasahan ng mga karapatan ng mga taong nasa kustodya. Wala pong isa doon ang nabasahan ng Miranda rights. Yun po yun. Kaya hindi ko po sinasabi naman na dapat ganun din ang gawin kay Rodrigo Duterte, wag basahan. Ano? Dahil po siya po ay nasa kustodya ng gobyerno, ng mga pulis, so dapat talaga siya bigyan ng karapatang pantao. Karapatang ipagtanggol yung kanyang sarili. Ano? Yun po. Okay? So, I don't know kung ano sinisigaw ng mga maka-Duterte na hindi sila binigyan ng karapatan yan. Ano? Tell me. Lagay nyo po sa comments below. Okay? At baka naman mali ako. Tatanggapin ko po ang aking pagkakamali. Kung sakali mali ako. Kung alin doon ang sa karapatang ng mga under custody ang hindi nagawa ni General Torre. Okay? So, kung nagustuhan niyo po ito, baka naman po pwedeng mag-like and comment kayo dyan sa baba. No? Okay. Magandang umaga po sa inyo lahat. Bye-bye.